Feeling mo ba businessman ka na? Baka naman self-employed ka lang. Maguguluhan ka kung ikaw ay self-employed tapos ang tingin mo sa sarili mo ay business owner na. Itong mga nakarang araw, sa group namin maraming questions, maraming mga opinion about business, marami ring mga hindi nakakaintindi kung ano ba talaga yung pinag-uusapan sa group page namin na yun. At ang isang nakita ko doon na hindi naiintindihan ng karamihan ay yung pinagkaiba ng pagiging businessman at self-employed. Siyempre, nung tayo ay mga employee pa, kasi lahat naman yata nagsimula bilang employee, bilang manggagawa. Kasi yun yung minulat sa atin nung society na kailangan mong mag-aral at kailangan mong magtrabaho. Ngayon, may ilan sa atin namulat sa pagninegosyo. Ilan sa atin namulat na yung employment ay temporary, which is very good. Which is yun naman talaga yung dapat natin gawin. Yung magkaroon ng ibang option maliban sa employment. Ngayon, pag nagsimula na tayo ng business, which is normally magsisimula tayo sa maliit, tulad ng pagtitinda, tulad ng sari-sari store, tulad ng pagtitinda ng siomai, o kung ano man yung kaya nating simulan, which is tama naman. Start on what we have. Kung ano man yung pwede nating simulan. And along the way, lumalaki tayo. Along the way, dumadami yung mga customer na nasa-serve natin. And along the way, nakikita natin yung mga problema na pwedeng maging opportunities. May mga tao na nagsimula ng negosyo na lumaki agad. Nagkaroon ng mga employees at kung ano-ano pa. Ngayon, marami ring mga sumusuko agad. Marami ring nawawalan ng gana. Marami rin nawawala ng inspirasyon para ituloy ang business. And maraming factors kung bakit nangyayari yun. Ang problema, tayong mga nagsisimula ng business ay iniisip natin na tayo ay businessman or businesswoman na agad. Na kapag nagsimula tayo ng maliit na business, nakapagbenta tayo ng gantong halaga, businessman or entrepreneur na tayo. On the nutshell, yes. Kasi yun naman talaga eh. Employment to entrepreneurship. Pero hindi yun. Yung pagtawid mula sa pagiging empleyado, sa pagiging businessman o pagiging business owner ay hindi shortcut. Merong isang bahagi doon na nalilimutan o hindi pinofocus ng karamihan. Yun ay ang pagiging self-employed. Marami sa atin mga professionals, doctors, mga engineers, architects, na nire-render yung service nila, ang tawag na sa kanila doon is self-employed. Pero yung mga tao na nagsisimula ng business, yung mga tao na mula sa employment, nag-venture sa maliit na business, self-employed pa rin ang tawag doon. Ngayon, maguguluhan ka kung ikaw ay self-employed, tapos ang tingin mo sa sarili mo ay business owner na or businessman na. Kasi maghahalo-halo yung mga bagay na dapat mong isipin. Kapag nagsisimula tayo ng business, we have to make sure na yung trato natin sa sarili natin ay self-employed. Pinapasweldo mo lang yung sarili mo. Pag nagsisimula tayo, habang self-employed ka, ikaw yung gumagawa ng lahat. Ikaw yung nagmamarket, ikaw yung nagpo-purchase, ikaw yung nagbabalot, ikaw yung nagdi-deliver. Ikaw. Kasama sa sinasabi kong ikaw, yung mga family members natin na tutulong sa atin sa pagsisimula ng business. At yun ang i-focus natin. Yung product and service na ginagawa mo. Yung product and service na ino-offer mo sa mga customer, katulong yung family mo.
doon ka mag-focus. Hindi mo kailangang isipin habang nagsisimula ka, habang pinapaganda mo yung product mo, habang inahanapan mo ng mas malupit pang serbisyo yung ino-offer mo sa mga tao. Hindi mo kailangang ihalo yung mga bagay na pang business para matawag kang business owner. Ano-ano ba yon? Ang business ay maraming dapat kang ikonsidera. Una sa lahat, kung gusto mo matawag na businessman at maging totoong business owner at mapakilala yung sarili mo na business owner, una-una sa lahat, dapat may pangalan ka. Hindi ko sinasabing corporation agad, pwede naman yung OPC, pwede naman yung DTI, pero dapat may pangalan na yung company mo. Siyempre, hindi ka naman magkakaroon ng name kung wala kang registration. Kaya hindi namin pinapayo sa grupo ng KMGO sa mga talks na napupuntahan ko. Hindi ko pinapayo mismo na maaga pa lang, nagsisimula ka pa lang, nagbebenta ka pa lang ng kung anong gusto mong ibenta o kung anong gusto mong serbisyo na i-offer, nagpa-register ka na. Kasi nga, hindi ka pa business owner. Empleyado ka pa lang ng sarili mo. So, hindi mo dapat iniisip yung mga bagay na para sa mga business owner. Ano yung sumunod? Pangalawa, syempre kapag malaki na yung business mo, malaki na yung ginagawa mo, kailangan mo na ng employees. Pag mayroon kang employees, kailangan mo rin ng contracts. Pag mayroon kang contracts, kailangan mo din ng guide o yung tinatawag nating manual, operational manual. Dapat yung documented. Ano pa? Benefits ng mga empleyado, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at lahat ng mandatory benefits. Kasama na din yung 13-month pay. So, hindi ganun kadali maging business owner. Kaya, kung maaga mo palang iniisip na business owner ka na, gugulo na yun sa isip mo. Hanggang hindi ka na makafocus doon sa dapat na fino-focus mo. Ano ba yun? Kapag self-employed ka, nagsimula ka ng business, ulitin ko, ang focus mo lang dapat yung product or service na ino-offer mo. Palupitin mo yun, pagandahin mo yun. Minsan kasi ang problema, nagtayo ng coffee shop. Masarap, sige. Let's say masarap, for the sake of argument, masarap yung coffee mo. Ano una mong inisip? Mag-franchise. Maglagay ng second branch. Yung mga bagay na yun, pang business owner yun. Hanggat hindi mo pa kayang gawin yung mga ginagawa ng mga businessman, businesswoman, business owner, huwag mo munang isipin, huwag mo munang pagkabigyan ng oras. Doon ka muna sa kaya mo as self-employed. Pag malupit na yung product mo, pag maganda na yung service mo at nagkaroon ka na ng regular cash flow, kaya tinawag yan na cash flow, dapat kasi hindi tumitigil. Kapag yung kinikita mo sa business ay tumitigil sa isang panahon, halimbawa 2 months, pag tagulan, wala ka ng benta, wala ka ng cash flow, hindi ka pa business owner. Ang business owner, may cash flow. At ang cash flow, tuloy-tuloy. Hindi yung cash flow mo 2 months, wala na the next 2 months. Kung wala ka pa doon, wag mo munang isipin yung iba pang nakakagulo sa atin, yung mga bagay na dapat hindi pa muna natin iniisip. And actually maraming indicators na ikaw ay businessman na ikaw ay business owner na. Marami. And yung definition niyan ay nasa taong nagbi-business. Kung ano mo ba yung definition mo ng success. Kumbaga, paano mo sasabihin na ikaw ay business owner na? Nasa sa'yo yan. Wala sa akin, nasa iyo yan. Wala kanino man. Ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo na business owner ka na, handa ka na maging business owner. Para sa akin personally, nasabi ko na ako ay business owner na nung nagkaroon ako ng time para sa family ko at dun sa iba pang importanteng bagay. Nung panahon na nagsisimula kami ni Mrs., kami rin lang, kaming dalawa rin lang. Kahit Sabado, kahit alas 10 ng gabi may tumatawag pa, kahit Linggo may tumatawag pa, kami pa nagpa-process, kami pa nagko-quote, kami pa naghahanap ng supplier. So that time, self-employed kami. Pero ngayon na meron na kaming employees, meron na kaming na-leverage na namin yung time namin sa mga tao. And tuwing weekends, meron na rin kaming time sa amin, sa family namin, sa church, at sa iba pang importanteng bagay maliban sa business. And isa pang indicator, para sa akin lang, I don't know, para sa'yo, pero para sa akin, isa pang indicator ay yung maliban sa pinapasweldo mo sa sarili mo dahil nagtatrabaho ka,
meron na kadapat or meron kadapat na kukuha pang iba out of the business. Kumbaga, sabihin na nating profit mo na pwede mong gamitin sa investment, pwede mong gamitin sa insurance, pwede mong gamitin sa anumang bagay na kailangan. Yun lang yung para sa akin talagang highlights kung paano, kung kailan mo masasabi na business owner ka na. Marami pa, and kayo makakapagsabi niyan, hindi ako. Hindi sino man. Hindi sino man na nagguguru-guruhan sa internet. Ikaw mismo na nagsimula ng maliit na business. Ikaw mismo na from employment ay naging self-employed. Ikaw mismo ang makakapagsabi na at last, nakatawid na ako sa pagiging self-employed. Business owner na ako. Businessman na ako. Tatawagin na akong businessman. Pero hanggat hindi mo na-figure out yon sa sarili mo, hanggat ikaw pa rin ang gumagawa, hanggat ikaw pa rin ang namumroblema ng lahat, huwag ka munang tumawid sa pagiging self-employed to businessman mindset. Hindi naman masama, and we always encourage, personally ako, na mag-isip tayo ng mataas, mangarap tayo ng mataas. Huwag lang tayong magmadali to the point na yung iniisip mo ay iba na doon sa kasalukuyan mong kayang gawin. It's always a combination of future and reality. Hindi masamang mangarap, hindi masamang taasan or lawakan pa yung gusto mong mangyari sa business mo. Pero hanggat wala ka pa doon, huwag mong pabayaan yung ginagawa mo ngayon. Again, being a businessman ay hindi para sa lahat. Ang business ay hindi para sa lahat. Pero lahat tayo may opportunity na maging business owner, na maging businessman sa totoong definition nito. And huwag lang nating madaliin kasi doon tayo napapahamak. Pag nagmamadali tayo, hindi na natin nakikita yung details. Sa business, ang nagpapalaki sa business ay yung maliliit na detalye. Small details na tuloy-tuloy mong ginagawa. Mga bagay na productive na tuloy-tuloy mong ginagawa. Until matawag mo yung sarili mo na business owner ka. Feeling mo ba? Businessman ka na? Ikaw makakasagot niya. Pero kung hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman yung freedom na tinatamasa ng mga business owner, self-employed ka pa lang. Again, this is CEO Paul. If you want more vlogs or if you want more info and sharing of valuable information about life and business, you can follow me on YouTube and also on Facebook. As I always say, success is a choice. Choose success.